Magandang araw po sa inyong lahat kung saan man kayo naroon. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Dito po ay makulimlim at umuulan. At papasok na naman ako ng trabaho. Biyernes, huling araw ng trabaho ngayong linggong ito. Sabado na naman bukas, linggo na naman sa sunod na araw. Okay, ano pong balita? May mainit po ang usapan sa social media at sa mga balita sa Pilipinas na meron daw namumuong destabilization plot against the Marcos government. Meron nga kaya, yan ang ating malalaman, atin pong nating hihimayin ngayon na araw na to sa ating usapan ngayong umaga. So, destabilization plot, ano ibig sabihin po nun? Destabilization, ibig sabihin ay mga pagtatangka o plano na guluhin o pabagsakin ang isang administrasyon. At sa ngayon po, ang administrasyon na namumuno sa ating sa Pilipinas ay si Bongbong Marcos. Siya po ang presidente kasi, so administrasyon ng Marcos ngayon. So meron daw pong namumuong pagplano para pabagsakin o sirain ang administrasyon ni Marcos. Okay. So kung tayo po ay, kung ating titingnan, ating himayin yan noong simula last year pa, alam naman natin na nagkakagulo na ang unit team na tinatawag nila, Duterte versus Marcos ay nasira na. Yun na po ngayon, and Marcos ay nagkasira na pala. Duterte and Marcos nagkasira na. So, yan dalawang yan ngayon ang talagang mainit na labanan dahil ito pong mga Duterte ay nagsisiguro na sila ang nasa pwesto ulit sa susunod na 2020 election. Ito namang sila Marcos, syempre, ay ganun din. May gusto sigurong bata-bata, ibibet nila somebody from their ranks. So, nagkasira na po. So, simula po noon ay na nagkasira yung dalawa ay kanya-kanya, meron ng paninira at mga haka-haka na papabagsak ng gobyerno. Noong panahon ng alam niyo ina-agitate nila ng mga Duterte ang mga sundalo at saka mga mamamayang Pilipino. So paano nila ina-agitate ang sundalo? Ang sundalo po ina-agitate nila kasi sinusulsulan nila na sinasabi na may balita na nagkakaroon ng recruitment during that time, sometime last year, mga December ata, inamin din ata ng chief of staff, ng commander, ng chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, na meron ngang nagkakaroon ng recruitment sa hanay ng mga sundalo, So during that time, ganun po. So nagkaroon ng konfirmasyon na maaaring ang magkaroon ng ng recruitment, Pero hindi naman po natuloy yon, or maaaring natutuloy pero hanggang sa ngayon ay parang ang sabi nila ay wala pang masyadong nare-recruit, Naka-monitor na daw 'yan. Tapos sumusundan po 'yan ng pulburon issue na meron daw video si Bongbong Marcos na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Marami ding naging interesado pero it fizzles out. Nawala rin, Nawala rin. Tapos, ito ngayon, PIDEA leaks naman, PIDEA leaks.
And then, kung saan ngayon ay pinalalabas na ito daw si Bongbong Marcos ay nahulihan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, nakasama si Maricel Soriano during the time ng the year 2012. So, tapos ito naman pong si Bato de la Rosa, for some reason, uh, aba inimbestigahan agad sa Senado. Pagkaalam niya ng pagkalabas ng balita ng PIDEA Leaks, aba, inimbestigahan na agad sa Senado, motu proprio. Ang ibig po sabihin ay motu proprio, ayan po ay by himself, nagkaroon po ng investigasyon without following the natural course of procedure ng Senado. Ano? Sa Senado po kasi, bago ka magkaroon ng investigasyon, kailangan mo munang, meron yang mga vetting process kung ano ba talaga, totoo ba nangyari, imbestigahan mo kung muna, bago, kung may mga testigo, mga dokumento, iipunin-punin yung lahat yan, ng taong yun, ng proponent, iipunin yan, kakausapin ng mga testigo, parang nag-iimbestiga ka, Tapos, magsasubmit ka ng resolution sa Senado, sa pamahalaan ng Senado. And then after that, ang pamahalaan ng Senado ay ilalagay yan sa first reading. And then after that, pagkatapos ng first reading, saka isa-submit sa committee, sa proper committee. Ito, hindi po nasunod. Hindi po sinunod ni Bato de la Rosa, Kasi yung pong proseso na yan, it will take more or less to at least 3 weeks. So, matagal, Matagal bago mapasok sa committee at para masimulan ng investigasyon. Okay, hindi sinunod ni De La Rosa yan sa kadahilan ng hindi rin natin alam. So, para silang nagmamadali, Nagmamadali. So, motu proprio, yan po'y ginagawa lang kung may urgency. Nagagawa po yan sa Senado, pwede po yan, pero dapat may urgency on the matter. Na hanggang sa ngayon, sabi ko nga, ay hindi natin alam kung bakit nagmamadali si Bato de la Rosa sa kanyang investigasyon. Sa tingin ko, ngayon lang siya naghahanap ng mga testigo. So, bakit kaya nagmamadali? Parang may timeline sila, Parang may timeline. Lalo na lately, parang ang bilis ng trabaho, Bilisan. Bakit kaya? Ito kaya ay may dahilan sa baka merong katotohanan ng ICC issue. ICC issue. Kasi po, meron pong pinalabas itong si former Senator Trillanes tungkol sa ICC, ang status ng ICC. Ang status po ng ICC daw ay sabi niya ay maglalabas na ng warrant of arrest sometime on June, July. At yan daw by batches daw yan, sabi niya. So, sabi lang ni Trillanes, pero sa tingin ko naman po ay yung mga sinasabi ni Trillanes ay medyo nagkakatotoo. Yun lang pong timeline ang medyo sala, Pero, sabi nga natin, merong pinalabas si Trillanes na ganyan na maglalabas na ng tawag dito ng warrant of arrest, At sa una daw batch ay mga 3 tao lang muna ang huhulihin, Okay. So, balitaan din natin lately, for some reason,
ang Department of Justice ay naglabas ng briefers. Ibig sabihin po, yan yung mga ibig sabihin ng briefers ay yung mga opinion ng Department of Justice tungkol sa ICC kung sakali man, tungkol sa mga pwedeng gawin ng presidente kung sakali man ang ICC ICC ay maglabas nga ng warrant of arrest. At also, sabi nila, yun yung briefer na yon ay tungkol din sa possibility na maaaring bumalik uli ang Pilipinas under the roof of the ICC. So, medyo, kung titingnan natin, maaaring ang timeline ay itong pagdating ng ICC or ng eleksyon. Nagsama-sama na po, ano? Kaya medyo nagmamadali itong grupo ni Duterte sa panahong ito, no? Gusto nilang mangyari, lahat ng gusto nilang mangyari bago mag-eleksyon or bago lumabas ang ICC warrant of arrest. Ano? Yun ang ating opinion sa tingin ko. Medyo nagkakatugma-tugma ang mga haka-haka natin. So, ewan ko, hanggang sa ngayon po kasi hindi ko pa rin makita kung anong dahilan ng investigasyon ni Bato at kung bakit siya nagmamadali sa pag-iimbestiga na yan. So, hindi ko rin po talaga, yan lang po ang naiisip ko na maaaring dahilan. Malalaman natin kung tama tayo. But, sabi ko nga, itong administrasyong Marcos hindi man perpekto, ano? Hindi man perpekto, pero wala pa naman akong nakikita na dapat magpabagsak sa administrasyon niya. Ano? Wala pang dahilan na nakikita ang sambayang Pilipino at ang mga kinaukulan para magkaroon ng grounds for impeachment sa kanya. Ano? So, okay pa sa ngayon. Alright, so magandang araw po uli sa inyong lahat. Bye-bye.